ang pagbaba sa 60 degrees na impyerno at ang puso ng Maynila sa likod ng isang lungsod na may temperatura na 60 degrees Celsius, mataas sa himpapawid ng Siberia, nang tumirik ang tatlong makina, si Astrid, isang pribadong punong abay ng pasahero ng isang kumpanya ng eroplano sa Norway, ay nakatitiyak. Mamamatay kaming lahat dito ng tahimik. Nang tumanggi ang mga paliparan sa buong mundo, natanggapin kami at tinalikuran kami, isang mensahe lamang ang dumating, sumisira sa katahimikan, mula sa artipisyal na katalinuhan na kontrol ng trapiko sa himpapawid ng Ninoy Aquino International Airport. Hindi namin kayo pababayaan. Ipapadala namin agad ang ruta, ngunit ang tunay na himala ay nagsimula matapos kaming lumapag. Si Astrid, ang reyna ng yelo ng Norway, na dati minamaliit ang teknolohiya ng Asya, ay tinalo at napilitang magsumite ng pagbibitiw sa kanyang punong tanggapan sa loob lamang ng isang gabi. Ang nagpatumba sa kanya ay hindi ang serbisyo ng mamahaling hotel o ang pinakamodernong robot. Ito ay ang mainit na sahig at ang init ng magaspang na kamay ng isang Filipino artisan na nakilala niya sa ilalim ng NAIA. Ang nakagugulat na pagtatapat ng pribadong punong abay ng pasahero ng Norway na yumanig sa industriya ng abyasyon sa mundo. Saan kayo nakikinig sa kuwentong ito ngayon? Iwanan ang lagay ng panahon at inyong mga damdamin sa mga komento at babasahin namin ang bawat isa ng may pag-iingat. Ang kuwento ng luha at pagkamangha na naganap sa isang lihim na silid sa ilalim ng NAIA noong gabing iyon ay inihahatid sa inyo ngayon. Aking pangalan ay Astrid. Nagtatrabaho ako bilang isang pribadong punong abay ng pasahero para sa isang kumpanya ng eroplano sa Norway sa loob na ng 2 taon. Ang rutang ito, mula Oslo patungong Singapore, ay isang pamilyar na daanan sa himpapawid para sa akin. Ngunit ng araw na iyon, lahat ay tila bago at nakakatakot. Sa 10,000 metro sa ibabaw ng Siberia, ang tanawin sa labas ng bintana ay tila isa pang planeta, hindi ang daigdig. Ang hindi pa nagagawang kalamidad na tinawag ng mga meteorologist na Melakampa ay ginawa ang buong kontinente ng Asya na isang piitan ng yelo, 60 degrees Celsius. Ito ay matinding lamig na hindi ko pa naranasan kahit sa Tromso, kung saan ako lumaki. Mula sa intercom, umalingaw-ngaw ang boses ng kapitan, puno ng tensyon. Sinabi niyang may super icing sa mga pakpak at makina. Hindi ito ordinaryong yelo, ngunit isang espesyal na uri ng kristal na yelo na lumilitaw lamang sa sobrang lamig na bumabalot sa buong eroplano. Pinaandar namin ang de-icing system sa buong lakas, ngunit ang heater ay hindi nakayanan ang overload at tumirik kasabay ng isang pagsabog. Mabilis na nagsimulang bumaba ang temperatura sa loob ng cabin. Ang bulungan ng mga pasahero ay unti-unting lumalakas. Sinubukan kong panatilihin ang isang kalmadong boses habang nag-aabot ako ng mga kumot ng may nanginginig na mga kamay. Ngunit ang aking mga daliri ay nakakaramdam ng pamamanhid at hindi ko mapigilan ang paglabas ng puting hangin mula sa aking bibig. Ang katabing flight attendant, si Maria, ay bumulong. Ang mga pangunahing paliparan sa Europa ay nagsasara sunod-sunod. Sa Paris, Frankfurt at maging sa Oslo, ang aming punong himpilan, lahat ng runway ay nagyelo at imposibleng lumapag. Pareho rin ang sitwasyon sa mga paliparan ng Russia. Walang silbi ang lahat ng teknolohiya ng tao sa harap ng napakalaking Melakampa. Muling nag-abiso ang kapitan. Hinahanap namin ang pinakamalapit na paliparan, ngunit walang tumutugon. Ang gasolina ay unti-unting nauubos at ang yelo sa eroplano ay lalong lumalala. Tiningnan ko ang 300 pasahero at dinagsa ako ng kawalan ng pag-asa. Walang silbi ang aking 2 taong karanasan sa sandaling ito. Mga hikbi ang naririnig sa paligid. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga ina ay lumuluha, at ang matatandang mag-asawa ay nagdarasal habang mahigpit na magkahawak ang kamay. Nilapitan ko sila at sinabing, magiging maayos ang lahat, ngunit pati ang boses ko ay nanginginig. Noon, sumigaw ang isang pasahero, paano ang Pilipinas? Napatawa ako ng bahagya. Ang Pilipinas, ang maliit na bansang kapuluan sa Asya, ay walang kakayahan na tanggapin kami sa ganitong matinding sitwasyon. Kahit ang mga mauunlad na bansa sa Europa ay walang magawa sa harap ng Melakampa na ito. Paanong makakaligtas sa amin ang Pilipinas?
Magalang ngunit matatag kong sinabi sa pasahero, tinitiyak sa aming pagsasanay na ang infrastruktura ng paliparan sa Pilipinas ay malayo sa likod kumpara sa Nordic. Hindi sila handa para sa ganitong abnormal na lagay ng panahon. Idinagdag ko pa, mas makatotohanan pang maghanap sa China. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang boses ng kapitan. Nagsara na rin ang lahat ng paliparan sa China. Ang mga runway sa Beijing International Airport ay tuluyang nagyelo at tumigil na rin ang mga de-icing system sa Tokyo. Wala na ba talagang natitirang pagpipilian? Gulong-gulo ang isip ko. Pumasok sa isip ko ang pagsasanay na natanggap ko sa punong tanggapan ng Norway. Ang mga sistema ng Nordic ay pinakamahusay sa mundo. Ipinagmamalaki namin na kayang harapin ng aming teknolohiya at infrastruktura ang anumang sitwasyon. Ngayon, lahat ng pagmamalaki na iyon ay guguho. Lalong lumamig ang cabin. Ang mga labi ng mga pasahero ay namumutla at mas marami ang nanginginig. Ako mismo ay tila nagyeyelo ang buong katawan. Ako, isang inapo ng mga Viking na ipinagmamalaki ang aking pagiging matibay sa lamig, ay ganap na walang magawa. Sa labas ng bintana, nakita ko ang malawak at tiwangwang na lupain ng Siberia. Kung mapilitan kaming lumapag doon, mamamatay kaming lahat sa hypothermia. Bago pa man dumating ang mga rescue team, ang aming buhay ay maglalaho sa impyernong ito na may 60 degrees Celsius. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Sa loob ng 12 taon, hindi ko kailanman naisip na sumuko. Ngunit sa pagkakataong iyon, dinala ako ng kawalan ng pag-asa. Noong sandaling iyon, isang tawag ang dumating mula sa cockpit. May tumugon daw. Nagtanong ako, puno ng pag-asa. Saan? Sumagot ang kapitan, pagkatapos ng isang sandaling pag-aalinlangan, naiya. Napatawa ako ng tuyo. Binaliw ba ang kapitan? Ang pinakamodernong paliparan sa Europa at ang dambuhalang paliparan ng China ay sumuko at tatanggapin kami ng paliparan sa Pilipinas? Ito ay parang paghagis ng dayami sa isang nalulunod na tao. Kinuha ko ang telepono sa eroplano at tinawagan ang cockpit. Pinilit kong pigilan ang boses ko habang nagtatanong, naiya lang ba talaga? Wala na bang ibang pagpipilian? Ang sagot ng kapitan ay hindi nag-aalinlangan. May 30 minuto na lang tayong gasolina. Sa sandaling ito, ang Ninoy Aquino International Airport lang sa buong mundo ang tumugon upang tanggapin tayo. Tiningnan ni Maria ang aking mukha at nagtanong, saan tayo pupunta? Masakit akong sumagot, Pilipinas. Buntong hininga rin siya. Marahil ay naramdaman ang aking nararamdaman. Pareho naming naalala ang ulat sa pagsasanay sa punong tanggapan. Ang kakayahan ng mga paliparan sa Asya na tumugon sa emerhensiya ay malayo sa Europa. Habang inihahanda ko ang announcement, nagpasiya ako. Wala akong magagawa. Mas mabuti pa ito kaysa bumagsak sa itaas ng Siberia kahit pa ito ay isang imperfect na paliparan. Sa anunsyo sa mga pasahero, sinabi ko nang may walang katiyakan. Malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Noon, narinig ko ang apurahang boses ng kapitan mula sa cockpit. Tingnan mo ito. Nagmadali akong pumunta sa cockpit. Itinuro ng co-pilot ang monitor at tinawag ako. Lumitaw sa monitor ang isang mensahe, salitan sa Filipino at Ingles. Ito ang NAIA Air Traffic Control. Hindi namin kayo pababayaan. Ipapadala namin agad ang ruta. Ang pangungusap na ito ay tumimo sa aking puso. Sa loob ng 2 oras, tinanggihan kami ng 12-dosenang paliparan. Ginamit ng Frankfurt ang masamang panahon, ang Moscow ang nagyeyelong runway, at ang Beijing ang system overload bilang dahilan. Walang nagbigay sa amin ng pag-asa, ngunit sinabi ng NAIA na hindi nila kami pababayaan. Gayunpaman, nagdududa pa rin ako. Kahit pa magsalita sila ng magagandang bagay, hindi nila kami kayang tanggapin ng maayos. Ang takot na iyon ay sumagi sa aking isip. Binuksan ng kapitan ang data na ipinadala. Sa sandaling iyon, ang hangin sa cockpit ay tila nagyelo. Lumabas sa screen ang isang 3D model ng aming eroplano. Ang mas nakamamangha pa ay ang kalagayan ng yelo sa ibabaw ng eroplano ay ipinakita sa pamamagitan ng iba't ibang kulay. Pula, mapanganib, orange, babala, dilaw, gitnang sona. Ang ilong at mga dulo ng pakpak ng aming eroplano ay purong pula. Nagtanong ang co-pilot ng nanginginig.
paano nila nagawa iyan. Hindi namin alam ang eksaktong lokasyon ng yelo sa eroplano hanggang ngayon. Paano nag-scan ang NAIA ng real-time? Hindi rin makapaniwala ang kapitan kahit ang pinakabagong sistema sa punong tanggapan ng Oslo ay hindi magagawa ito. Hindi lang iyon ang data. Nagpalit ang screen at ipinakita ang ruta ng paglipad, ngunit hindi lang ito ordinaryong ruta. Ang anggulo, bilis, at altitude ay tumpak na kinakalkula hanggang 0.1 unit. Ang anggulo ng pagbaba ay 17.3 degrees. Ang bilis ay 412 kilometers HTH at ang paunang pagsasaayos ng altitude ay nakasaad sa bawat 500 m. Bumulong ang kapitan habang binabasa ang data. Hindi lang ito isang ruta ng paglapag. Ito ay isang trajectory na ginagamit ang air friction heat para tunawin ang yelo. Hindi ako makapaniwala. Tunawin ang yelo gamit ang air friction? Sa teorya, posible, ngunit ang pagkalkula ng anggulo at bilis na iyon ay lampas sa kakayahan ng tao. Pinalaki ng co-pilot ang screen, lumabas ang detalyadong paliwanag sa Ingles. Kinakalkula na kung bumaba ang eroplano sa isang tiyak na anggulo, pinapalaki ang friction sa hangin, ang temperatura sa ibabaw ng pakpak ay tataas ng 3.7 degrees Celsius. Nakasaad na ang init na iyon ay makakawala ng 40% ng yelo. May kalakip pa itong simulation na nagsasabing ang natitirang 60% ay maaaring alisin sa pamamagitan ng gradual speed adjustment. Naalala ko ang lahat ng data na nakita ko sa punong tanggapan ng Oslo sa loob ng 10 taon. Ang sistemang aviation na ipinagmamalaki ng Nordic. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng katumpakan. Kahit ang pinakamahusay na kontrol ng trapiko sa himpapawid ng Norway ay hindi kayang malaman ang lokasyon ng yelo, lalo na ang pagkalkula ng ruta ng pag-alis ng yelo gamit ang air friction heat ay hindi ko kailanman naisip. Nakipag-ugnayan ng kapitan sa kontrol ng trapiko ng NAIA sa pamamagitan ng headset. Tumpak ba talaga ang datong ito? Ang sagot ng controller ay narinig mula sa speaker. Ang Integrated Control System ng artipisyal na katalinuhan ng NAIA ay nag-analisa ng 7 variable ng panahon at 142 indicator ng kalagayan ng eroplano ng real-time. Ang error margin ay 0.03%. 0.03%. Kinilabutan ako. Ang pinakabagong sistema ng Europa ay ipinagmamalaki ang 1% na error margin at ang NAIA ay may katumpakan na 30 beses na mas mataas. Ito ba talaga ang teknolohiya ng Pilipinas? Hindi ako makapaniwala na ang ganitong nakakatakot na data ay ipinadala mula sa paliparan ng bansang minamaliit ko. Humawak ang kapitan sa kontrol ng may desisyon. Nagdeklara siyang susundin niya ang rutang ipinakita ng NAIA. Tumayo ako sa likod at tinitigan ang monitor. Nag-adjust ang eroplano ng anggulo at nagsimulang bumaba. Eksaktong 17.3 degrees. Ang speedometer ay nagpakita ng 412 kilometers h at nanatili roon at nangyari ang hindi kapani-paniwala. Ang makapal na yelo na nakikita sa labas ng bintana ay nagsimulang unti-unting kumalas. Tila may hindi nakikitang kamay na nagpupunas sa pakpak at ang puting kristal na yelo ay tinangay ng hangin. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Talagang natutunaw ang yelo dahil sa air friction. Kinumpirma ng co-pilot ang instrument panel, ang temperatura sa ibabaw ng pakpak ay tumataas. Mula 58 degrees, umakyat ito sa 54 degrees CN, kahit 4 degrees Celsius lang ang pagkakaiba, ito ang numerong maghihiwalay sa buhay at kamatayan. May ulat din na nagiging matatag ang engine output. Pinanood ko ang tanawing ito mula sa likod ng cockpit. Sa libu-libong paglipad sa loob ng 12 taon, ito ang una kong karanasan. Hindi ang makina ang nagliligtas sa tao, ngunit ang intensyon ng isang tao sa likod ng makina ang nagliligtas sa amin. Napagtanto ko na ang mensaheng, hindi namin kayo pababayaan ay hindi lang basta pang-alo. Ibinaba ng kapitan ang altitude, 8,000 meters, 6,000 meters, 4,000 meters. Eksakto niyang sinusundan ang paunang halaga na ipinakita ng NAIA. Sa bawat segment, inayos niya ang bilis at anggulo, at karagdagang real-time na data ang ipinapadala. Kasama pa ang tagubilin. Nagbago ang hangin. Itaas ang anggulo ng 0.1 bilyong. Naalala ko ang mga sistema ng Nordic. Ang ipinagmamalaking control
ng trapiko sa himpapawid ng Oslo, Copenhagen at Stockholm. Doon, nagpasiya ang mga controller, batay sa karanasan at intuwisyon. Magaling iyon, siyempre. Ngunit iba ang naiya, ang karanasan ng tao at ang katumpakan ng artipisyal na katalinuhan ay ganap na nagkaisa. Isang sistema kung saan ang makina ang nagkalkula at ang tao ang nagpapasya. Sa altitude na 2,000 meters, nagsimulang makita ang lupain ng Pilipinas sa labas ng bintana. At sa malayo, nakita ko ang paliparan ng Naya. Malinaw na nakita ang runway, nakakagulat walang kahit isang piraso ng yelo. Habang ang lahat ng paliparan sa Europa at China ay nagyelo, ang naialang ang perpektong napamahalaan. Humiling ang kapitan ng panghuling pahintulot sa paglapag. Dumating ang sagot mula sa kontrol ng trapiko. Pinapayagan ang paglapag. At idinagdag ang isang pangungusap, salamat sa inyong serbisyo. Malaking ginhawa, naligtas kayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mainit na bagay na umaakyat mula sa aking lalamunan. Lumapag ang eroplano sa runway. Ito ay isang makinis at perpektong paglapag, tulad ng isang glider. Ito ang pinakapinong paglapag sa aking 12 taong karera. Nang huminto ang eroplano, nagpalakpakan sa cockpit. Nagyakapan ang kapitan at co-pilot at huminga ng maluwag. Ako mismo ay hindi ko namalayan na umiiyak. Ang Pilipinas, ang bansang minamaliit ko, ang nagligtas sa amin. Ang AI ng Naya ang nagligtas sa 300 buhay na hindi kayang iligtas ng pagmamalaki ng Nordic. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, gaano ako kayabang, gaano ako kapuno ng pagtatangi. Binuksan ko ang switch ng cabin announcement. Inanunsyo ko sa mga pasahero na ligtas kaming nakalapag, nagpalakpakan. Ngunit may gusto pa akong sabihin, ang Naiya ang nagligtas sa amin. Hindi nila kami pinabayaan. Ngunit nanikip ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Bumukas ang pinto ng eroplano. Ang malamig ngunit sariwang hangin ay pumasok. Pagkatapos naming makatakas sa impyernong 60 degrees Celsius, ang talang 0.10 degrees Celsius, dito ay tila isang paraiso. Habang humahakbang ako sa unang hakbang, nanumpa ako na hinding-hindi ko malilimutan ang nakita ko dito. Pagkababa ko sa eroplano, tumakbo ako. Sa likod ko, ang mga pasahero ay sumusunod ng nanginginig. Ang mga taong may maputlang mukha, ang matatanda na halos hindi makalakad habang nanginginig, ang mga batang umiiyak. Pagkatapos na makulong sa cabin na may nagyayelong temperatura sa loob ng 2 oras, sila ay nasa bingit na ng kamatayan. Nang tumapak ako sa pasukan ng terminal, binalot ng mainit na hangin ang aking mukha. Ngunit hindi ito oras para maging kampante. Kailangan naming dumaan sa immigration. Sa Europa, 2 minuto bawat tao. Sa 300 tao, aabutin ito ng hindi bababa sa 10 oras. Kaya bang tiisin iyon ng mga pasahero? Tumakbo ako patungo sa isang kawani ng paliparan at sumigaw. Ang mga pasahero ay nasa bingit na ng kamatayan. Kailangan namin ng agarang first aid. Huwag ninyong sayangin ang oras sa mga papeles. Ang kawani, hindi nagmamadali, ay ngumiti ng mahinahon at itinuro ang isang direksyon. Nagalit ako. Paanong ngumingiti sa ganitong emerhensiya? Nang sisigaw pa ako ng mas malakas, tiningnan ko ang itinuro ng kawani. Nakita ko ang karatula na face recognition gate, ngunit hindi ito ordinaryong immigration checkpoint. Walang booth o counter, kundi isang malawak na pasilyo. Isang linya ng mga kamera ang nasa kisame, at ang sahig ay sinindihan ng asul na ilaw. Hindi ko maintindihan. Nagtanong ako sa kawani, saan namin sisiyasatin ang aming pasaporte? Kalmado siyang sumagot, kailangan lang po ninyong maglakad doon. Wala po kayong kailangang ilabas. Hindi ako makapaniwala. Ngunit mula sa likuran, may narinig akong iyak. Isang pasahero ang nakasandal sa dingding, tila babagsak. Walang oras. Tumapak ako sa pasilyo nang may pag-aalinlangan. Nagsimula akong maglakad, ginabayan ng asul na ilaw. Sinusundan ng mga kamera sa kisame ang aking mukha. Eksaktong pagkatapos ng 3 hakbang, lumabas ang pangalan ko sa electronic billboard sa malayo, Astrid Jemensen, Norwegian, entry approved. Kasabay ng berdeng checkmark, lumabas ang salitang maligayang pagdating. Natapos ang lahat ng proseso nang hindi man lang ako huminto sa paglalakad.
Tulala akong tumingala sa electronic billboard. Nakasulat sa sulok ng screen, processing time, 0.3 seconds. 0.3 segundo. Kinilala ang mukha ko, sinuri ang impormasyon ng pasaporte, at inaprubahan ang pagpasok. Ang mga pasahero ay sumunod mula sa likuran. Tumabi ako at pinanood sila. Pagpasok ng isang pasahero sa pasilyo, nagbago ang display, pangalan, nasyonalidad, entry approved. Ang parehong nangyari sa ikatlong pasahero at sa susunod. Ang mga tao ay nagpatuloy sa paglalakad ng hindi humihinto. Naalala ko ang paliparan sa Oslo, ang pinakabagong automated immigration system ng Nordic. Doon, kailangan mong iscan ang pasaporte, tumingin sa camera, at i-authenticate ang fingerprint. 30 segundo bawat tao, 100 beses na mas matagal kaysa sa Naya. Ang mga pasahero ay dumadaan na parang agos ng ilog. Hindi na kailangang buksan ang bag, hindi na kailangang maghanap ng pasaporte. Maglakad lang. Nang dumaan ang isang matandang mag-asawa, sabay na lumabas ang pangalan ng dalawa sa billboard. 0.6 segundo para sa pag-aproba ng pagpasok ng mag-asawa. Tiningnan ko ang aking relo. 3 minuto pa lang ang lumipas mula nang pumasok ang unang pasahero at halos 100 na ang nakadaan. Ang babaeng may hawak na bata, ang matanda sa wheelchair, ang pasaherong may saklay lahat ay naaprubahan ng walang problema sa loob ng 0.3 segundo. Nagtanong ako sa kawani, paano ito posible? Ipinaliwanag ng kawani habang ipinapakita ang kanyang tablet. Kapag na-scan ng kamera ang mukha, ang AI ay tumutugma sa database ng internasyonal na pasaporte sa loob ng 0.1 segundo. Sa isa pang 0.1 segundo, kinukumpirma nito ang record ng pagpasok at sa huling 0.1 segundo, kinukumpleto ang security check. Ang NAIA ay real-time na konektado sa entry-exit system ng 157 bansa sa mundo. Ang data ay ipinapalitan agad sa pamamagitan ng optical network. Sa Oslo, aabuti ng 10 segundo ang pagsuri lang sa database. Sa NAIA, 0.1 segundo. Dumaan ang huling pasahero. Tiningnan ko ang relo. Eksaktong 8 minuto at 30 segundo ang lumipas. Hindi umabot ng 9 minuto ang pagpasok ng 300 tao. Sa Oslo, ito ay trabaho para sa 20 kawani sa loob ng 10 oras. Ngunit sa NAIA, natapos ito ng mga kamera at AI sa loob ng 9 minuto. Ang tanging tao na naroroon ay ang kawani na usher. Isa lang, tulala akong nakatayo doon. Lahat ng paliparan na naranasan ko sa loob ng 2 taon ay tila mga labi ng lumang panahon. Minamaliit ko ang Pilipinas, ang maliit na bansang kapuluan sa Asya. Inakala ko na ang kanilang teknolohiya ay hindi makakaabot sa Nordic. 100 beses na mas mabilis, ngunit hindi lang iyon. Ang katotohanan na ang mga pasahero ay nakadaan ng walang anumang abala. Hindi na kailangang ilabas ang pasaporte, hindi na kailangang pumila, maglakad lang. Ito ang tunay na efficiency. Habang naglalakad ako patungo sa lugar kung saan nagtitipon ang mga pasahero, naisip ko, ang paniniwala ko na ang Nordic ang pinakamahusay sa mundo ay isa lang ba palang maling akala? Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig. Ang lahat ng pagmamalaki ko bilang pribadong punong abay ng pasahero ng Norwegian Air ay nagiging pulbos sa harap ng 0.3 segundo ng NAIA. Iginiya ako ng kawani patungo sa arrival lobby. Huminto ako. Walang tao, walang mga medical staff, walang rescue team, walang usher. Ito lang ba ang paghahanda para sa 200 pasahero na nasa bingit ng kamatayan? Lumingon ako sa kawani. Ang boses ko ay puno ng pang-uuyam, wala man lang langgam na makita. Ito ba ang inyong pagtanggap? Ang ipinagmamalaki ninyong sistema ng Pilipinas ay ito lang? Tumawa ako ng bahagya. Asya ay Asya pa rin. May cutting-edge na teknolohiya, ngunit walang init para tanggapin ang mga tao. Walang sinabi ang kawani, tiningnan lang ang kanyang relo at sinabing, "Sandali lang po." Naramdaman ko ang galit na umaakyat. Ang mga pasahero ay nanginginig pa rin at pinapaghintay niya ako. Maguulat ako sa punong tanggapan, banta ko. Ipapalabas ko sa buong mundo ang iresponsableng pagtugon ng paliparan sa Pilipinas. Eksaktong noong sandaling iyon, isang tunog ng makina ang narinig mula sa likuran.
Lumingon ako at isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad. Dose-dosena ang puting robot ang sabay-sabay na lumitaw. Nagmarcha sila na parang isang hukbo, papalapit sa amin. Nakasulat sa dibdib ng mga robot, Hospitality Robot. Sila ay humigit kumulang 1 metro ang taas, may bilog na ulo at 2 braso. Ang kanilang mga mata, ang mga sensor, ay kumikislap ng asul na ilaw. Natigilan ako. Ginagamit nila ang mga robot sa halip na tao? Ito ba ang pagtanggap ng Pilipinas? Ngunit ang aking pag-iisip ay agad na nagbago. Nagkalat ang mga robot sa pagitan ng mga pasahero at huminto sa harap ng bawat isa. Hindi ito random. Sunod-sunod ito. Ang taong may pinakamababang temperatura ng katawan, ang may pinakaputlang kulay ng mukha, ang pinakananginginig. Isang robot ang huminto sa harap ng isang matandang lalaki na tila 70 taong gulang. Sinuri ng sensor ang matanda at isang mahinahong boses ang umalingaw-ngaw, temperatura ng katawan, 34.2 degrees Celsius. Nasa mapanganib na antas ng hypothermia. Sisimula ng agarang first aid. Bumukas ang tiyan ng robot at may lumabas na pilak na sheet. Maingat na idinikit ng robot ang sheet sa leeg ng matanda. Ito ay isang heating patch. Unti-unti nitong itataas ang inyong temperatura ng katawan. Ipinaliwanag nito at inabot ang isang makapal na kumot. Tulala akong nanood sa tanawin na iyon. Ang iba pang mga robot ay gumagawa ng eksaktong pareho. Sinusukat ang temperatura ng katawan ng bawat pasahero, tinutukoy ang antas ng panganib at nagbibigay ng treatment na angkop sa kanila. Sa isang pasahero, heating patch. Sa isa pa, mainit na tsaa at sa iba, hot pack. Isang robot ang lumapit sa akin. Sinuri ng sensor ang aking mukha. Temperatura ng katawan, 35.8 degrees Celsius, bahagyang hypothermia. Sa pagtatapos niyon, inabot ng robot ang isang tasa ng mainit na tsaa. Pakiinom po ng dahan-dahan. Mapanganib po na biglang painitin ang katawan. May kasama pa itong paliwanag. Kinuha ko ang tasa ng tsaa na inabot ng robot. Ang init na dumapo sa aking kamay ay hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Tamang-tama, isinasaalang-alang ang temperatura ng aking katawan. Paanong makakagawa ng ganitong pinong pagpapasya ang isang robot? Sa tabi ko, ang isang babaeng may hawak na bata ay umiyak. Nagabot ang robot ng isang maliit, mainit na stuffed toy sa kanyang anak. Isang teddy bear na mainit sa hawak. Niyakap ng bata ang stuffed toy at tumigil sa pag-iyak. Paulit-ulit na nagpasalamat ang babae sa robot. Tumingin ako sa paligid. Bawat isa sa 200 pasahero ay may isang robot na nakatutok, walang nakaligtaan. At ang nakakagulat ay ang bawat robot ay gumagawa ng ganap na iba't ibang treatment. Hindi sila nagbibigay ng pare-parehong bagay. Sila ay fully individualized, depende sa kalagayan ng pasahero. May isang robot na naglalagay ng kumot sa tuhod ng matanda sa wheelchair. May isa pang robot na nagbibigay ng espesyal na insulated vest sa buntis. At may iba pang robot na nag-abot ng mainit, walang asukal na inumin sa isang diabetic na pasahero. Paanong nalaman nila ang bawat espesyal na kalagayan ng pasahero? Lumapit ang kawani at nagpaliwanag. Ang mga hospitality robot ay nagpapasya sa pamamagitan ng paghahalo ng impormasyong medikal na nakolekta sa panahon ng immigration at ang real-time na body temperature scan. Ang AI ang nagkakalkula at nagsasagawa ng treatment na pinakakailangan ng bawat pasahero. Idinagdag niya pa, 5 minuto po ang kailangan para alagaan ang 300 tao ng sabay-sabay. 5 minuto. Binalik ko ang numerong iyon. Sa Oslo, kailangan ng 30 medical staff at hindi bababa sa 10 oras. Hindi rin nila kayang magbigay ng individualized na treatment sa lahat ng pasahero. Hanggang general first aid lang ang magagawa. Ngunit iba ang robot ng NAIA, maingat nilang inalagaan ang bawat isa. Tinitigan ko ang tsaa sa aking kamay. Tsaa na ibinigay ng isang makina, ngunit kakaiba, ito ay napakainit. Hindi lang ang temperatura, may iba akong naramdaman. Ito ay malasakit, sincerity. Pakiramdam ko ay isang tao ang nagbigay sa akin nito, kahit na ito ay isang robot. Isang robot ang lumapit sa matanda at nagsalita. 3 minuto na po ang lumipas mula nang idikit ang patch. Sa tingin ko ay medyo tumaas na po ang temperatura ninyo. May masakit po ba sa inyo?
Nang sumagot ang matanda na masakit ang kanyang likod, agad na nagdala ang robot ng cushion para sa likod at inanyayahan siyang umupo sa upuan. Kinilabutan ako. Hindi lang ito mekanikal na pagtugon. Ito ay isang pag-uugali na tumitingin sa tao bilang tao. Ang mga robot na nakita ko sa Nordic ay malamig at mekanikal. Ginagawa lang ang nakatakdang programa. Ngunit ang mga robot na ito ay iba. Nakikipag-ugnayan sila sa mga pasahero na tila may emosyon. Naalala ko ang sistemang Nordic na ipinagmamalaki ko. Naniniwala kami na ang tao ang pinakamahusay, ang makina ay auxiliary na paraan lang. Ngunit ngayon, sa harap ko, ang mga robot ay mas maingat na nag-aalaga sa mga pasahero kaysa sa tao. 300 tao nang sabay-sabay, sa paraang angkop sa bawat isa, halos bumagsak ako. Ang Pilipinas, ang bansa na minamaliit ko, ay muling nagbigay sa akin ng sorpresa. Ang AI control system ay nakakagulat na, ngunit ito ay iba pa. Ito ang pagsasanib ng efficiency at kulturang hospitality ng Pilipinas na naglalagay ng human warmth sa makina. Umalis ang mga robot pagkatapos nilang matapos ang kanilang trabaho. Bumalik na ang kulay sa mukha ng lahat ng pasahero. Tumigil na rin ang kanilang panginginig. Sa loob lang ng 5 minuto, lahat ng 300 tao ay kumalma. Tinitigan ko ang walang laman na tasa sa aking kamay. Ang isang tasa ng tsaa na ibinigay ng makina ay tila nagpainit sa aking puso. Naisip ko, ang Pilipinas ay isang bansa na kayang magbigay ng hospitality kahit walang tao. O baka nakahanap sila ng paraan para maging mas perpekto ang hospitality kaysa sa tao. Napipi ako, nakatayo roon. Pagkatapos uminom ng mainit na tsaa, medyo gumaan ang pakiramdam ko, ngunit dagsa ang pagod. Nagtanong ako sa kawani, kailan kami makakapunta sa hotel? Pagkatapos ng 2 oras na paglipad at 2 oras na matinding lamig, gusto ko nang humiga sa kama. Nalungkot ang mukha ng kawani. Ipinakita niya sa akin ang kanyang tablet. Ang kalagayan ng kalsada sa paligid ng NAIA ay purong pula. Ang lahat ng kalsada ay sarado dahil sa malakas na ulan ng yelo at puno na ang mga airport hotel. Sumandal ako sa dingding. Kaya saan kami matutulog? Humingi ng paumanhin ang kawani at sinabing, may inihanda po kaming lugar. Kahit nagdadalawang isip, sumunod ako sa kanya. Wala na akong ibang pagpipilian. Sa harap ng elevator, pinindot ng kawani ang pindutan para sa basement 1. Nagtaka ako. Bakit sa ibaba? Hindi siya sumagot, ngumiti lang. Ang ngiti na iyon ay tila isang sneer sa akin. Bumukas ang pinto. Pagkatapos maglakad sa pasilyo, nakita ko ang karatula. Pasilidad ng pagpapagaling wellness. Isang spa? Nagsimula akong mag-alala. Binuksan ng kawani ang pinto. Pagpasok ko, natigilan ako. Ito ay isang malawak na espasyo, ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay ang sahig. Isang walang katapusang malamig, matigas na sahig na bato. Walang mga kama o sopa. May ilang manipis na matlang na nakalagay sa sahig na bato. Nagsimula ang kawani na magpaliwanag. Ito po ang malawak na silid ng aming tradisyonal na wellness facility. Ang sahig po ay may underfloor heating, kaya't mainit. Kung hihiga po kayo sa mat, makakapagpahinga kayo ng komportable. Sa sandaling iyon, sumabog ako. Lahat ng damdamin na pinipigilan ko ay lumabas. Huwag kang magbiro. Gusto mo kaming matulog sa sahig ng basement bathroom na ito? Itinuro ko ang sahig at sumigaw. Ang mga pasahero ay nagsimulang magbulungan. Lalo akong lumakas at naramdaman ko ang misyon na kailangan kong magprotesta bilang kanilang kinatawan. Lumapit ako sa kawani at sinabi, ako ay isang panauhin mula sa Norway. Pribadong punong abay ng pasahero ako ng Norwegian Air. Ipinagmalaki ko. Sa loob ng 12 taon, tumira ako sa pinakamahuhusay na hotel sa buong mundo. At gusto mo akong matulog sa ganitong sahig na bato na walang anumang kama? Hindi nag-alangan ang kawani at kalmadong sumagot. Ito po ang pinaka-comfortable na lugar na kaya naming ibigay ngayon. Tumawa ako ng bahagya. Komportable. Ano ang komportable sa matigas na sahig na bato? Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga karatula na nagsasabing hinoki at sa una, tila napunta ako sa primitive na panahon. Sa ika-21 siglo, gusto niya akong matulog sa ganitong lugar, lalo kong nilakasan ang boses ko. Ang Pilipinas ay isang barbaric na bansa pa rin.
Ipinagmamalaki ang cutting-edge na teknolohiya, ngunit pinapatulog ang panauhin sa sahig. Ito ang limitasyon ng Asya. Hindi ito maiisip sa Europa. Ilang pasahero ang sumang-ayon sa akin. May isang lalaki na nagsabing matutulog na lang siya sa airport bench. Lalo akong nakumbinsi dahil sa kanilang suporta. Ngunit dumating muli ang lamig. Ang pasilyo ay napakalamig. Nagsimulang manginig muli ang katawan ko. Ang natitira kong pagpipilian ay matulog dito o mamatay sa hypothermia. Wala akong nagawa kundi pumasok. Ang ibinigay sa akin ay isang maluwag na damit na duster. Naramdaman ko ang kahihiyan. Sa halip ng aking uniforme na ipinagmamalaki ko sa loob ng 12 taon, kailangan kong magsuot ng ganitong damit. Habang nagpapalit ako sa changing room, ang mukha ko sa salamin ay tila isang preso. Hindi na isang pribadong punong abay ng pasahero, kundi isang ordinaryong manlalakbay. Pumasok ako sa malawak na silid. Nakahanap ako ng lugar sa sulok at naglatag ng mat. Umupo ako, ngunit matigas pa rin. Napabuntong hininga ako at humiga. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang sahig, na inakala kong malamig, ay unti-unting umiinit. Sa simula, mahina lang. Pagkatapos, lalong tumataas ang temperatura. Mainit. Hindi, sobrang init. Nagulat ako at tumalon. Hinawakan ko ang sahig at napakainit. Halos masunog ako. Tinawag ko ang kawani at sumigaw. Ano bang biro ito? Napakainit ng sahig, hindi ako makahiga. Lumapit ang kawani at nagpaliwanag. Ang temperatura ng underfloor heating ay 40 degrees Celsius. Sa simula, mararamdaman ninyo na mainit, ngunit masasanay din kayo agad. Hindi ako makapaniwala, ngunit dahil sa labis na pagod, wala akong magawa kundi humiga muli. Humiga ako sa mat. Mainit pa rin, ngunit pinilit kong tiisin. Tumingala ako sa kisame at naisip, ang Pilipinas ay sinungaling. Ipinagyayabang ang AI at robot, ngunit sa huli, pinapatulog ang mga panauhin sa sahig na bato. Ito ba ang kanilang hospitality? Tumawa ako ng mapait. Asya ay Asya pa rin. Lumipas ang 5 minuto. Ang sinabi ng kawani na masasanay ako sa init ay hindi kasinungalingan, ngunit hindi pa rin ako komportable. Tila sinusunog ng sahig ang aking likod. Paulit-ulit akong gumalaw. Kahit tumagilid ako, pareho lang. Ngunit noon, may kakaibang nangyari. Ang init ay nagsimulang tumagos ng malalim sa aking katawan, hindi lang sa ibabaw ng balat. Ang init ay pumapasok ng mas malalim, sa mga kalamnan, sa mga buto, at sa marrow. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nag-focus ako. Sinubukan kong damhin kung ano ang nangyayari sa aking katawan. At napagtanto ko, ang lamig ng Siberia. Ang lamig na parang yelo na tumagos sa aking mga buto sa loob ng 2 oras ay nagsimulang gumalaw. Nagsimula ito sa aking gulugod. Ang lamig na 60 degrees Celsius ay nagyelo sa aking spinal cord. Unti-unti itong natutunaw. Ang init mula sa underfloor heating ay pumasok sa aking likod at binabasag ang yelo. Umiyak ako ng bahagya. Masakit, ngunit komportableng sakit. Kumalat ang init sa aking mga balikat. Ang aking mga balikat ay nasa ilalim ng patuloy na tensyon sa loob ng 12 taon. Ang bigat ng responsibilidad ng 300 pasahero ay laging nasa akin. Ang tensyon na iyon ay naging buhol. Ang init mula sa sahig ay nagsimulang unti-unting kalasin ang buhol na iyon. Lumipas ang 10 minuto. Ang init ay kumalat sa aking mga braso. Umabot ito sa aking mga daliri. Ang nagyayelong mga daliri ay natunaw. Bumalik ang pakiramdam. Kinuyom ko ang aking kamao at binuksan. Ang aking mga kamay ay muling naging akin. May lumabas na pawis. Tumulo ang butil ng pawis mula sa aking noo. Naging basa ang aking batok. Mula sa aking likod, bumulwak din ang pawis. Dumikit ang aking damit sa balat. Ngunit hindi komportable. Ito ay refreshing. Napagtanto ko, kasabay ng pawis na ito, ang lamig ng Siberia ay inilalabas mula sa aking katawan. Ang matinding lamig na nagpapahirap sa akin sa loob ng 10 oras ay umaagos sa pamamagitan ng aking mga butas. Ang aking katawan ay nililinis ang sarili. Lumipas ang 15 minuto. Naalala ko ang pagpapainit ng Nordic, ang pinakabagong heater sa aking bahay sa Oslo. Nagpapainit lang iyon sa balat. Ang mainit na hangin ay humahaplos sa aking mukha,
ngunit ang lamig sa core ng aking katawan ay hindi naalis. Isang huwad na init, ngunit iba ang underfloor heating na ito. Ito ay init na umaakyat mula sa ilalim, mula sa core ng aking katawan, isang init na tumatagos sa buong katawan ko. Nagpapainit sa buto, hindi sa balat. Nagpapainit sa mga internal organs, hindi sa mga kalamnan. Ito ang tunay na init. Tinitigan ko ang aking mga tuhod. Gusto ko ring maalis ang lamig sa aking mga paa. Idinikit ko ang likod ng aking mga hita sa sahig. Mainit, ngunit natiis ko. Ang init ay tumagos sa aking mga hita, dumaan sa aking mga binti, at umabot sa aking mga ankle. Lumipas ang 20 minuto. Sa unang pagkakataon, ang aking mga daliri sa paa ay ganap na naalis sa yelo. Ang mga daliri na nagyelo sa eroplano ay gumalaw muli. Kinurba ko ang aking mga daliri sa paa at iniunat. Kakaiba, ang aking katawan ay nabubuhay muli. Noong sandaling iyon, may kakaibang emosyon ang umaakyat. Gusto kong umiyak, hindi ko alam kung bakit. Hindi ako malungkot o nasasaktan. Ngunit may isang bagay na umaakyat sa aking dibdib at naging mainit. Nanikip ang lalamunan ko at napagtanto ko gaano ako katensyonado sa aking buhay. Sa loob ng 2 taon, ni minsan ay hindi ako nakapagpahinga. Ang titulo ng pribadong punong abay ng pasahero ay hindi nagbigay sa akin ng pahinga. Kailangang maging perpekto. Laging nakangiti. Kailangang itago ang emosyon. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, sa mainit na sahig na bato na ito, natunaw ang tensyon sa aking katawan. Nawala ang bigat sa aking balikat. Gumaan ang leeg ko. Nawala ang paninikip sa aking panga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, ako ay ganap na relaxed. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Tinakpan ko ang mukha ko gamit ang aking mga kamay. Nakakahiya na makita ako ng ibang pasahero. Ngunit hindi tumitigil ang luha. Basang-basa ang panga ko. Wala ring silbi na punasan ko ito gamit ang manggas ng aking duster. Tumagilid ako at kinurba ang aking katawan. Lahat ng pinipigilan ko sa loob ng 12 taon ay lumabas. Takot, pag-aalala, kalungkutan, pagod. Lahat ng damdamin na ayaw kong tanggapin ay umaapaw kasabay ng luha. Ang heater ng Nordic ay nagpapainit lang sa balat. Ngunit ang underfloor heating ng Pilipinas ay nagpainit sa aking kaluluwa. Ang sahig na ito, na minamaliit ko, ay nagbigay sa akin ng tunay na kagalingan. Mas mainit na lugar kaysa sa kama, sa sopa, o sa anumang mamahaling hotel room. Ang manggas ng aking duster ay basang-basa sa luha. Wala na akong lakas para magkunwari. Ang mask na suot ko sa loob ng 12 taon ay nahulog. Ako ay si Astrid lamang. Hindi isang pribadong punong abay ng pasahero o isang panauhin mula sa Norway, kundi isang pagod na tao. Lumipas ang 30 minuto. Tumigil na ang luha. Ang aking katawan ay ganap na relaxed. Ang lamig ng Siberia na tumagos sa aking mga buto ay tila nawala na lahat. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakahinga ako ng payapa mula sa puso. Binago ko ang tingin ko sa Pilipinas. Ang bansang ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng cutting-edge na teknolohiya. Nagbigay ito ng tunay na init. Essential kindness, hindi huwad. Ngayon naiintindihan ko kung bakit sila nagbigay ng mainit na sahig na bato sa halip na mamahaling kama, ang basement na ito, na tinawag kong barbaric, ang nagligtas sa akin. Ang ibinigay ng sahig na ito ay hindi kayang ibigay ng AI o robot. Hindi lang ang aking katawan ang natunaw, kundi pati na rin ang aking puso. Tumayo ako at lumabas sa malawak na silid. Gusto kong uminom ng tubig. Nang lumabas ako sa pasilyo, lumapit ang kawani. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Tumango ako. Ayos lang po. Talagang ayos na. Sinabi ng kawani, gusto po ba ninyong tingnan ang inyong bagahe? Ang mga suitcase po ninyo ay nakalagay sa iba pang silid. Doon ko lang naalala ang tungkol sa aking suitcase. Iginiya ako ng kawani sa silid ng bagahe. Bumukas ang pinto at nakita ko ang aking suitcase na nakalagay sa sulok. Naglakad ako patungo doon at pagkatapos ay huminto. Halos tumigil ang aking puso. Ang mga caster ay durog, ganap na basag, at ang isa ay nakakalas na mula sa katawan. Ang leather ng katawan ay may mga punit sa ilang lugar. Hindi nito nakayanan ang matinding melakampa at ang shock.
Lumuhod ako sa harap ng suitcase. Hinaplos ko ang mga punit na bahagi gamit ang aking kamay. Ang suitcase na ito ay memento ng aking ina. Ang tanging bagay na iniwan sa akin ng aking ina, na namatay 26 taon na ang nakakaraan. Kasama ko ito sa lahat ng aking paglipad sa loob ng 20 taon. Ito ang tanging pamilya na sumuporta sa akin sa bawat sandali ng aking buhay. Sa unang araw ko bilang flight attendant, sa araw na naging purser ako, at sa araw na umuwi ako pagkatapos ng mahirap na paglipad, laging nasa tabi ko ang suitcase na ito. At ngayon, tapos na. Niyakap ko ang suitcase. Ang luha, na tumigil sa heated floor, ay umapaw muli. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kagalingan. Luha ito ng kawalan ng pag-asa. Ang tanging pamilya na sumama sa akin sa buong buhay ko. Tapos na talaga. Tahimik na lumuhod ang kawani sa tabi ko. Naghintay siya ng walang imik hanggang sa tumigil ako sa pag-iyak. Nang kumalma ako, mahina siyang nagsalita. May lugar po para ayusin iyan. Malapit lang po. Pinunasan ko ang aking luha at tumingala. Ayusin? Sir, sa dami ng sira, maaayos pa ba iyan? Ang kawani ay sumagot ng may kumpiyansa. Subukan ninyo pong pumunta. Tiyak na makakatulong sila. Nagdadalawang isip ako, ngunit tumayo. Wala na akong ibang pagpipilian. Kinaladkad ko ang suitcase at sumunod sa kawani. Ito ay 50 metro lang mula sa wellness facility, isang maliit na tindahan, nakasulat sa karatula, tindahan ng mananahi, sapatero. Tumayo ako sa pasukan at sumilip sa loob, isang maliit at lumang tindahan. Ang mga kasangkapan ay nakahanay sa dingding at iba't ibang bag at sapatos ang nakalagay sa work table. Nawalan ako ng pag-asa. Ang maliit na repair shop na ito ay maaayos ang suitcase ko? Sinabi ko sa kawani, nagbibiro ba kayo? Kahit ang service center ng mga mamahaling brand sa Europa ay sumuko na sa suitcase na ito. Sabi ng mga eksperto sa Paris na imposible itong ayusin. Ano ang magagawa ng repair shop sa basement ng Pilipinas? Walang sinabi ang kawani at pumasok sa loob. Wala akong nagawa kundi sumunod. Sa loob, isang lalaki na tila nasa 50s ang nagtatrabaho. Nakasuot siya ng maruming work clothes at ang kanyang mga kamay ay magaspang at may malalim na kunot ang mukha. Nang ipaliwanag ng kawani ang sitwasyon, tumango ang artisan at hiniling na tingnan ang aking suitcase. Nag-aalangan ako. Kaya ba talaga itong ayusin ng taong ito? Ngunit inilagay ko ang suitcase sa work table. Tinitigan ng artisan ang suitcase. Hinawakan niya ang mga caster, sinuri ang napunit na leather at pagkatapos ay tumikhim ng bahagya. Sa tunog na iyon, nadurog ang aking puso. Hindi talaga kaya. Ngunit sinabi ng artisan, inalagaan ng husto ng may-ari ang bagay na ito. Nagulat ako. Paano ninyo nalaman? Itinuro ng artisan ang handle ng suitcase. Kailangan ng ilang dekada para tumagos ng ganito kalalim ang oil ng kamay. Tiningnan niya ako. Ang kanyang titig ay mainit. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito para umikot muli ng maayos. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga salita. Maaayos ba talaga ninyo? Tumango ang artisan ng may pagmamalaki na tila natural lang iyon. Nagsimula ang trabaho ng artisan. Una, tinanggal niya ang basag na mga caster. Nagdala siya ng bagong caster, ngunit hindi agad ikinabit. Kinumpirma niya ang center of gravity ng suitcase at kinakalkula ang anggulo kung saan dapat ikabit ang caster. Pagkatapos mag-isip sandali, ikinabit niya ang caster. Tinitigan ko lang ang tanawing iyon. Ang paggalaw ng kamay ng artisan ay tumpak at walang pagkakamali. Mabilis, ngunit maingat. Ang katumpakan na ginawa ng kamay ng tao, hindi ng makina, mas maganda kaysa sa anumang trabaho na nakita ko sa aking 12 taong paglalakbay sa buong mundo. Pagkatapos ng mga caster, sumunod ang napunit na leather. Naglabas ang artisan ng ilang piraso ng leather at idinikit sa suitcase. Nagtutugma siya ng kulay. Hindi siya sumuko hanggang sa makahanap siya ng leather na eksaktong kapareho ng kulay ng kayumanggi ng aking suitcase. Kinuha niya ang karayom, isinuksok ang sinulid at nagsimulang manahi, tahi-tahi. Pinanood ko ng pigil hininga. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at kalaust. Ngunit ang kanyang paggalaw ay nakakagulat na maamo. Lumipas ang 30 minuto. Patuloy pa ring gumagalaw ang karayom ng artisan. Ang pawis ay kumikinang sa kanyang noo. Ngunit hindi tumitigil ang kanyang mga kamay.
Nakafocus siya na tila inaayos ang sarili niyang gamit. O baka mas inaalagaan pa niya ito kaysa sa sarili niyang gamit. Habang pinapanood ko siya, naalala ko ang mamahaling service center sa Europa. Ang mga kawani ay tumingin lang sa suitcase at umiling. Ang gastos sa pag-aayos ay mas mataas kaysa bumili ng bago. Sabi nila na mas maganda pang bumili na lang ako ng bago. Tinignan lang nila ang bagay. Ngunit ang artisan na ito ay tinitingnan ang puso ng tao. Lumipas ang 1 oras. Tinapos ng artisan ang huling tahi. Pinutol niya ang sinulid at inilapag ang karayom. Binuhat niya ang suitcase. Tiningnan ito sa iba't ibang anggulo at tumango. At pagkatapos, naglabas siya ng isang tela at nagsimulang punasan ang alikabok sa ibabaw ng suitcase. Nang sandaling iyon, nang makita ko ang kanyang kamay na dahan-dahang nagpupunas ng alikabok, halos sumabog ang aking dibdib. Bumalik ang alaala, 16 taon na ang nakakaraan. Ang paggalaw ng kamay ng aking ina na nagpupunas ng aking mukha, ang maamo at mainit na pakiramdam na iyon. Inabot ng artisan ang suitcase. Ayan, tapos na. Kinuha ko ito ng may nanginginig na mga kamay. Ang mga caster ay nakakabit na parang bago. Ang napunit na bahagi ay nakasarado ng walang bakas. Hindi ako makapaniwala, inilagay ko ang suitcase sa sahig at iginulong. Umikot ito ng maayos, parang bago pa noong 20 taon na ang nakakaraan. Tinabanan ko ang aking bibig. Halos tumulo ang luha. Sinabi ng artisan, magagamit mo pa ito ng matagal. Ang mga caster ay tatagal pa ng 10 taon. Matibay ko ng tinahi ang leather. Yumuko ako. Ang salitang, salamat, ay hindi lumabas. Nanikip ang aking lalamunan. Hindi ko na kinaya. Niyakap ko ang suitcase at lumuhod doon. Sa gitna ng repair shop, umiyak ako na parang bata. Bakit? Bakit ninyo inaalagaan ng husto ang isang bagay na dapat itatapon na? Ang puso na ito na tinalikuran ng department store sa Europa. Walang sinabi ang artisan at mahinang tinapik ang aking balikat. Sinabi ko na barbaric ang Pilipinas. Isang bansa na nagpapatulog ng panauhin sa sahig na bato. Ngunit hindi lang ang aking damit at bag ang inayos nila. Inayos nila ang aking puso na nagyelo at nanlamig. Ang human kindness na hindi kayang ibigay ng cutting-edge na AI. Niyakap ko ang suitcase at nagpatuloy sa pag-iyak ng matagal. Tahimik lang na nakatayo ang artisan sa tabi ko, hindi ako minamadali, naghihintay lang. Ang malasakit na iyon ay lalo pa akong pinaiyak. Kinaumagahan, nagising ako sa malawak na silid ng wellness facility. Ito ang pinakamalalim na tulog ko sa loob ng 12 taon. Ang katawan ko ay magaan na parang ibon. Tila ako ay isinilang muli. Tumingin ako sa labas ng bintana at tumigil na ang pag-ulan ng yelo. Dumating ang kawani ng paliparan at sinabing, naibalik na po ang mga kalsada. Makakauwi na po kayo sa Oslo ngayong umaga. Muli akong nagsuot ng uniforme. Tumingin ako sa salamin. Pareho ang uniforme, ngunit iba ang pakiramdam. Kahapon, ito ay pagmamalaki. Ngayon, tila ordinaryong damit na lang. 30 minuto na lang bago sumakay. Umupo ako sa isang cafe sa paliparan at binuksan ang aking laptop. Sinuri ko ang aking email at may natanggap akong mensahe mula sa punong tanggapan. Ang subject ay urgent instructions. Binuksan ko ang email. Ipinadala ito sa pangalan ng direktor. Sa pagbasa ko pa lang ng unang pangungusap, namutla ang aking mukha. Ihanda ang legal na aksyon laban sa pagtugon ng NAIA Airport na itinuturing na may problema. Ang punong tanggapan ay balak kasuhan ang Pilipinas. Ang argumento ay ang paglalagay ng mga pasahero sa basement wellness facility ay inhumane treatment. Ang balak ay kumuha ng danyos. Sinabihan ako na maghanda ng testimony at bigyang diin ang masamang kondisyon ng pasilidad. Tulala akong tiningnan ang screen. Masamang kondisyon? Naalala ko ang nangyari kahapon. Ang himala ng pagkalkula ng AI, ang sistema na nagbigay ng entry sa 200 tao sa loob ng 0.3 segundo, ang hospitality robot na sumukat ng temperatura at nagbigay ng individualized treatment, ang underfloor heating na nagpainit sa aking mga buto, at ang artisan na nag-ayos sa memento ng aking ina na parang inayos ang aking kaluluwa. Nanginginig ang aking kamay dahil sa galit. Walang alam ang punong tanggapan.
Hindi nila alam kung gaano kami iniligtas ng Pilipinas. Hindi nila alam kung aling bansa ang tanging nag-abot ng kamay nang kami ay tinanggihan ng buong mundo. Tiningnan ko ang aking suitcase, ang mga caster na inayos upang gumulong ng maayos, ang leather na maingat na tinahi. Nagpasiya ako. Inilagay ko ang aking mga daliri sa keyboard. Nagsimula akong sumulat ng reply. Mahal na direktor, hindi ko maaaring sundin ang inyong mga tagubilin. Hindi kami inabuso ng Pilipinas. Sa halip, iniligtas nila kami. Kami na nasa bingit ng kamatayan sa itaas ng 760 degrees Celsius na Siberia ay iniligtas ng kanilang AI system. Nagawa nila ang hindi kayang gawin ng anumang paliparan sa Europa. Nagpatuloy ako sa pagsusulat. Inalis ng Pilipinas ang lamig na tumago sa aming core sa loob ng ilang libong taon na tradisyon ng pagpapainit, ang underfloor heating. Ang heater ng Nordic ay nagpapainit lang sa balat. Ngunit ang pinainit na sahig ng Pilipinas ay nagpainit sa aming kaluluwa. Ang 3-dalang robot ay nagbigay ng care na angkop sa bawat pasahero. Mas gentle kaysa sa tao, mas mainit kaysa sa makina. Muli kong tiningnan ang suitcase at ang Pilipinas ay nagbigay buhay muli sa memento ng aking ina. Maingat nilang inayos ang lumang suitcase na tinalikuran ng mamahaling service center sa Europa, tahi-tahi ng may puso. Dahil inalagaan nila ang aking puso. Sinulat ko ang huling pangungusap. Hindi lang ang aking damit at bag ang inayos ng Pilipinas. Inayos nila ang aking puso na nagyelo sa loob ng 12 taon. Hindi ko na kailangan ang inyong malamig na manual. Nagbibitiw ako ngayong araw. Pinindot ko ang send button. Lumipad ang email. Ito ang katapusan ng aking 12 taong karera. Ngunit wala akong pinagsisisihan. Sa halip, maliwanag ang pakiramdam ko, sumakay ako sa eroplano. Sinalubong ko ang mga pasahero ng may taos pusong ngiti. Gumagalaw ang eroplano sa runway. Tumayo ako sa tabi ng bintana. Tiningnan ko sa labas. Nakita ko ang NAIA, ang terminal na kumikinang sa sinag ng araw. At sa Basement 1, ang wellness facility kung saan natunaw ako ng underfloor heating. Ang repair shop kung saan inayos ng artisan ang aking suitcase. Ang lugar na tinawag kong barbaric. Umalis ang eroplano. Umangat ang mga gulong mula sa lupa. Lumipad kami sa himpapawid. Nakatingin ako sa NAIA sa labas ng bintana. Unti-unti itong lumalayo. Ngunit sa aking puso, lalong lumalaki ito. Hinawakan ko ang bintana. Nagpadala ako ng isang flying kiss patungo sa NAIA. Ngumiti ako ng maliwanag. Sa unang pagkakataon, kumikilos ako ayon sa gusto ko. Ang eroplano ay nasa itaas na ng mga ulap. Hindi ko na makita ang NAIA, ngunit ayos lang. Nasa puso ko na ang NAIA. Ang init ng sahig, ang paggalaw ng kamay ng artisan, ang malasakit ng robot, ang katumpakan ng AI lahat ay nasa loob ko. Hinaplos ko ang suitcase. Ang alaala ng aking ina na binigyan ng bagong buhay ng Pilipinas. Maglalakbay ako kasama ang suitcase na ito simula ngayon. Patungo sa isang bagong ruta, ang malayang daan na pinili ko. Tinuruan ako ng Nordic ng malamig na efficiency. Ipinakita sa akin ng Pilipinas ang mainit na teknolohiya. Ipinagmalaki ng Nordic ang perpektong sistema. Inilagay ng Pilipinas ang taos-pusong sincerity ng hindi perpektong tao. Binigyan ako ng Nordic ng trabaho, binigyan ako ng Pilipinas ng pahinga. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Binitawan ko ang titulo ng pribadong punong abay ng pasahero at ang obsession na kailangang maging perpekto. Ako ay si Astrid lamang. Naya, salamat. Hindi lang 300 pasahero ang iniligtas ninyo. Ang iniligtas ninyo ay ang kaluluwa ng isang taong nagyelo. Hinding-hindi ko malilimutan ang inyong init. Mga kaibigan, ito ang katapusan ng kwento ni Astrid. Tiningnan natin kung paanong gumuho ang pagtatangi ng isang tao at lumabas ang katotohanan sa loob ng 24 oras na nagsimula sa matinding sitwasyon na 760 degrees Celsius. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa inyong puso, pakisuportahan kami sa pamamagitan ng pagpindot sa like button. At kung mag-subscribe kayo sa aming channel, makakapaghatid pa kami ng mas maraming touching stories. Paki-on din ang notification settings para makita ninyo agad ang mga bagong kwento. Inaantay namin ang inyong mahahalagang komento.
Aling bahagi ng kuwentong ito ang pinaka hindi ninyo malilimutan? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin. Maraming salamat sa panonood.